Magandang umaga po sa inyong lahat. At lalo tigit po ay sa ating Panginoon. Ang sabi nila, ngayon po ang linggo ng pagkabuhay. Ang sabi naman ng Biblia, minsan lamang si Jesus mamatay at hindi na siya muli pang mag-aalay ng kanyang buhay. Okay? Kahit saan kayo pumunta, wala po kayong makikitang nakapako sa krus na Jesus. Sapagkat ang sabi niya sa Biblia, minsan lamang niyang inalay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at hindi na po niya ito muli pang uulitin. Ibig sabihin, minsan lamang tayong tinubos ng Diyos, tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon. Ang dapat na lang natin gawain ay magpatuloy po sa paglilingkod sa ating Diyos. Para po sa atin bilang mga anak ng Diyos, bawat araw buhay po ang ating Diyos. Hindi siya muling mamamatay kailanman. Ang sabi po sa aklat ng Juan 8:12, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay si Jesus po ang ilaw ng ating buhay. Maniniwala po ba kayo ng ilaw ng ating buhay ay ang Panginoon? Napakahalaga po ng ilaw sa isang tahanan. Napakahalaga po ng ilaw sa isang lugar. Napakahalaga po ng ilaw sa buhay ng isang tao. Sapagkat pag walang ilaw at ikaw ay nasa dilim, isa lamang po ang patutunguhan, yan ay kapahamakan. Ngunit kapag ang Diyos ay nasa atin bilang ilaw, tayo po ay laging may kaligtasan. Bakit? Kita po natin ang ating dinaraanan. Kaya ngayong mga taong wala sa Diyos, madilim po ang pamumuhay. Opo, laging madilim ang pamumuhay. Bakit? Dahil walang ilaw ang kanyang buhay. Diba? Hindi niya alam na kanyang mga ginagawa ay mali na pala. Kung alam man niyang mali, gusto niya. Bakit? Dahil wala nga pong ilaw na tumatanglaw sa kanya at ito ay ang ating Panginoon. Samantalang kapag may ilaw ka, kitang-kita mo yung mali, kitang-kita mo yung pwede may kapahamak, kaya tayo po ay nakakaiwas sa kapahamakan at sa masamang mga gawain. Dahil ang Diyos po ang ilaw natin. Ang sabi sa aklat ng Juan 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, malinaw pong sinasabi ng Biblia, mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi, ang sabi po niya, siya daw po ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang ilaw ng buong mundo ay ang ating Panginoon. O ba? Kaya kapag ang buong mundo ay may takot sa Diyos, lahat ng tao wala pong gera. Kung ang lahat ng tao ay nagkakaisa na may takot sa Panginoon, bansa sa bansa, walang gera. Bakit? Dahil may ilaw na tumalatanglaw sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga isipan. So, ang sabi po dito, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ano po? Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw, ang sabi ng Panginoong Jesus. Magkakaroon ng ilaw ang kanyang buhay at dinalalakad pa sa kadiliman. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay sumunod sa Diyos, lahat naman ng tao, ano po? Wala naman sigurong taong ipinanganak na banal. Di po ba? Kalimitan nga po sa mga tao ay pag talagang ipinanganak na ang magulang ay walang takot sa Diyos, bata pa lamang ay puro kabalbalan ng alam. Kahit hindi mo turuan, napakagaling ng mga bata. Ano po? Huwag mong turuan. Ang galing sa kabalbalan. Magaling sa kabalbalan. Bakit? Kasi wala pong Diyos na ilaw ng kanyang buhay. Unang-una, yung magulang, wala sa Panginoon. Ano? Paano magkakailaw? Ngayon,
Kapag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos, kahit po gaano kasama ang kanyang ugali, kahit gaano kadilim ang kanyang pamumuhay, kahit gaano po karami ang kanyang kasalanan, ang sabi dito sa Biblia, kapag ang isang tao daw po ay sumunod sa Panginoon, magkakaroon po siya ng ilaw sa kanyang buhay. Ibig sabihin, malalaman niya, ako pala ay malapit na sa bangin. Di ba? Pag naglalakad tayo sa gubat, wala pong, subukan mong gitna ng hating gabi, napakadilim dito sa kalsada. Tignan mo kung hindi ka mga pa dyan, kahit malawak ang kalsada. Pagbukas ng ilaw, makita mo, malapit ka na pala sa bangbang. Bakit? Dahil ang ilaw po ang nagbibigay gabay sa bawat isa sa atin. Makikita po natin na tayo pala ay mapapahamak na kapag tayo ay may ilaw. Ngunit kapag wala po ang ilaw at ito ay ang ating Diyos, pag wala siya sa buhay natin, hindi po natin alam, tayo pala ay nasa kapahamakan na. Lumalakad po tayo sa kadiliman. At sa kadiliman, naandyan ang maraming panganib. Naandyan po maraming panganib kasi ang mga masasamang tao, laging nasa dilim. Yung gumagawa ng hindi magaganda, laging nasa dilim. Kaya nga po, kapag kasubukan mo, may alam kang ginagawa hindi maganda yung mga tao sa dilim, ilawan mo, magagalit sa iyo yan. Ispatan mo, pag sa hindi ka inaway ng mga yan. Bakit? Dahil ang taong wala sa Diyos ay namumuhay sa kadiliman. Pero ang sabi, kapag ang tao daw na ito ay nakakilala sa Diyos, ano po, magkakaroon daw ng ilaw ang kanyang buhay. Ibig sabihin, mababago ang takbo ng kanyang buhay. Ano po? At hindi na muling lalakad pa sa kadiliman. Ikaw nga na may nasa liwanag na eh. Alanganin namang lumigo ka pa sa dilim. Diba? Kasarap maglakad ng maliwanag. Kaysa sa walang kailaw-ilaw. Oh, matalisod ka pa eh. Mabangga mo pa yung iyong kapitbahay eh. Mabangga mo pa yung kasama mo sa bahay eh. Ano? Kayong mag-asawa, biglang nag-brown out sa loob ng bahay, nagkauntugan. Kinumagahan, pares kayo may bukol sa mukha. Di ba? Bakit? Nag-brown out, sabi ng babae. Nag-brown out. Hindi alam ng lalaki, palaban yung babae. Okay. Alam mo, ikaw lang marunong. Sabi ng babae, alam mo, ikaw lang marunong ha. Ay, nagdilim ba naman sa loob ng bahay? Ay, di nagkagulo sila. Bakit? Walang ilaw. Pero kapag laging may ilaw at ito ay ang ating Panginoon, hindi po maiwasan naman minsan, di ba? Hindi po minsan maiwasan na maghalo ang balat sa tinalupan. Di po ba? Kaya lang, hindi po inaabot ng pagkabulok. Agad din naayos. Bakit? Dahil may Diyos po tayo sa buhay ay. Di ba? May Panginoon tayo. Hindi po maiwasan na minsan ay magkainitan ng ulo. Pero ang kagandahan, pag may nasa Panginoon at may ilaw tayo sa buhay natin, naayos po agad dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Ang lumalakad sa liwanag ay may kaligtasan. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ang lumalakad sa kadiliman, malapit sa kapahamakan. Subukan mo pumunta sa kaingin mo, sa bundok. Gabi, wala kang ilaw. Ewan ko lang. Baka bago ka dito makarating sa bahay, sa babae, makakailang balintong ka po. Napakahalaga ng ilaw sa buhay ng isang tao. Napakahalaga po ng ilaw sa buhay ng isang tao. Dahil iyan po ang nagtuturo sa atin kung saan tayo tamang dadaan. At iyan din po ang bibigay ginhawa sa buhay natin. Ang sarap kumilos kapag pumaliwanag ang paligid. Masarap kumilos kapag tayo ay natatanglawan ng ilaw. At kapag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos, ang sabi dito, magkakaroon po ng liwanag ang kanyang buhay. Ang mahalaga po pala sa isang tao ay may takot sa Panginoon. Opo. Di ba ang daming tao na, yung iba nga hindi naniniwalang may Diyos eh. Yung iba nga galit pa sa Diyos. Yung iba naman, galit na sa kanyang buhay. Gusto nang mamatay, gusto nang mawala sa buhay, sa mundong ito. Bakit? Puno ng problema. Isa lamang po ang solusyon. Dapat po ay makakilala sila sa Panginoon.
Bakit? Dahil po ang Diyos ang nagbibigay liwanag sa kanyang buhay. Kaya po ang isang tao kapag wala sa Panginoon, ang sabi nga sa Biblia, sila ang may mga mata, ngunit hindi naman nakakakita. Madilim ang paligid palagi. Pero kapag tayo nasa Panginoon, lagi pong maliwanag ang takbo ng ating buhay. Kaya po sa ating pinag-aralan, naway manatili ang ilaw sa buhay ng bawat isa sa atin at anuman ang mangyari sa atin, tayo po ay uwi sa piling ng Panginoon sapagkat alam natin ang ating tinatahak, nakikita natin ang ating tinatahak dahil tayo ay iniilawan ng ating Diyos. Tayo dito tayo manalangin. Salamat pong muli, O Diyos, ng marami sa napag-aralan namin ng inyong mabuting balita, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo naging ilaw namin. Kung wala po kayo bilang ilaw, ay hindi po kami makalalakad ng maayos sa aming buhay at lagi po kami nasa kadiliman. Kaya salamat, O Diyos, sa inyong biyaya at pag-iingat sa amin. Kung paano niyo po kami ingatan sa isang linggo nakalipas, mas lalatagit po sa isang linggo naming harapin. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ibigay niyo ang lahat namin kailangan. Sa inyo po lahat na kapulian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.